Welcome to our channel. For today's video, gagawa tayo ng isang book review para sa akdang The Smile of Fortune God na isinulat ni Yo Weiwei. Bago kami magsimula doon sa akda, ipapakilala muna namin saglit kung sino ba si Yo Weiwei. So, ayon sa kanyang own website, may sariling website siya na na-research namin, sa Google. Siya ay isang writer at translator na base sa Singapore. Naging profesor sa isang universidad noong sumulat siya ng kanyang maikling kwento. Ngunit umalis din siya at nagtrabaho sa isang art school at art museum bago maging self-employed educator, editor at translator. Si Weiwei ay nasa National Arts Council Nanyang Technological University writer noong 2016 at naimbitahan din siya na magturo sa Silliman University National Writers Workshop noong 2016. At noong 2019 at 2022, naging judge naman siya para sa prose fiction sa Sing Lit Station Manuscript Bootcamp. Bago naman tayo tumungo sa book review namin as a group sa akdang ito, nais muna namin bigyang diin yung konteksto ng kwento na ito na sisimula ni Bossman Patrick. Thank you, Boss Manjiril. Ayan, para naman sa buod, para mas malapat natin o mas maipadama natin sa ating mga manonood kung ano ba yung nilalaman ng kwentong tatalakay natin para sa araw na ito. Ayan, which is yung The Smile of Fortune God ni Weiwei. Ayan, para sa maikling kwento na The Smile of Fortune God ni Weiwei, ay sinasalaysay ang kwento ng isang matandang balo sa araw-araw ay namumuhay sa palengke at sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Meron siyang isang paniniwalaan na isang santo, yan, dumadalangin siya sa maliit na estatwa ng kung tawagin ay Fortune God, kung saan iikot yung buong kabuuan ng storya. Yan, nandyan yung nag-aalay siya ng panalangin doon sa Fortune God, nag-aalay siya ng mga pagkain. Ayan, yung isang araw ay nawala yung Diyos-Diyosan, yung Fortune God. Yan, parang kasabay ng pagkawala ng rebulto, parang mistulang nawala rin yung balanse at direksyon ng kanyang buhay dahil nga sa pininiwalaan niya na yun ay nagdadala sa kanila ng swerte at nandun din yung alaala ng kanyang yumaong asawa. And habang sa paghahanap, sa kanyang paglalakbay upang hanapin ito, parang unti-unting nalalantad ang kanyang emosyonal na paglalakbay mula sa pangungulila at pag-iisa patungo sa tahimik na paghilom. Yan, hanggang sa makarating siya doon sa isang malaking templo na nasusunog ng mga oras na yon. Dahil doon, parang nawala na yung pag-asa niya na matatagpuan pa niya yung Fortune God. At parang mas doon niya natagpuan yung hinahanap niyang kapanatagan sa sarili na kahit hindi sa kabila hindi niya natagpuan yung Fortune God, mas nagkaroon siya ng engagement na meron pa ring pag-asa sa kabila ng kawalan ng mga bagay-bagay na nakasanayan natin tulad ng pagkawala ng kanyang asawa. Doon nagtapos yung kwento. Para sa ang kabuuang tema ng akda ay yung pagkawala at pagbangon, yung lungkot ng pagtanda at pag-iisa dahil nga balo na siya tapos yung anak pa niya is malayo sa kanya. Ayan, yung paghahanap ng kahulugan sa gitna ng pagkawala at yung kahalagahan ng komunidad sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Yan, ngayon tapos na tayo sa maikling buod ng ating kwento. Magtungo naman tayo sa mga susuri na aming nagawa o nabuo sa maikling kwento ni Yo Weiwei, which is The Smile of Fortune Daga. Nasisimulan naman ni Bossman Sarah. Thank you for that summary, Bossman Patrick. Now I'll be sharing my interpretation of the events in the first half of the story. Now, the story opens with Bossman Law offering cakes and oranges to the fortune god, a tradition na pinagsimulan ng late wife niya and which she has chosen to continue. At first, it seems like a simple, quaint act, but then we learn yung mga oranges pala ay yung palaging kinakain ng asawa niya habang nasa hospital pa siya. So these offerings weren't just rituals, they were a way of keeping her memory alive. And Bossman Law clings to this tradition, to this past, because it connects him to his wife. Pero in doing so, he also traps himself in the past, unable to move forward or enjoy the rest of his life. Now, the story never explicitly says that he's grieving, but it shows us in small, painful ways. There's a scene where he opens a box containing his old clothes that his wife used to use to store clothes, and
nagulat siya nang pagbukas niya sa box ay he only finds his wife clothes there. Yun pala ay nakapagbihis na si Bossman Law that day, pero nakalimutan niya. And grief is just like that eh. Parang it makes life feel foggy, you're just going through the motions, and you stop noticing the details. And in that moment of quiet confusion, Bossman Law picks up one of his wife's blouses and buries his face in it, as if he's trying to remember how his wife smelled like, because even that is starting to fade from his memory. There's also a moment in the narration that tells us he is constantly hearing her voice. It's a small detail, but it shows us how present she still is in his mind and how deeply Bossman loved his sister. Later at the market, he sees some police officers, and there's this line at the scene that really stayed with me. Later on, Bossman Law would think back on the policemen's faces, how they looked like they had only ever lost things like wallets and pens. Only wallets and pens, mga replaceable na bagay. Pero si Bossman Law, he has lost so much more. His wife, and then later the statue of the fortune god, which symbolized his memory and his connection with his wife. No, it wasn't just a statue of luck, it was a representation of his wife. And when it disappeared, he was devastated. And this becomes the turning point of the story. Whether or not the gods are real, it feels as if the fortune god chose to disappear to push Bossman Law to confront his grief. Because as he searches for a replacement god, memories of his wife floods back into his mind. And eventually he realizes that no god will be like the one his wife found, just like no one will ever be like her. Later, at the burning temple, he encounters the skeleton of a dog being carried out. And that was such a haunting image, you know. He sees this skeleton, this corpse, and it was like a wake-up call that death is final, it's real, and that his wife really is gone, and so is the fortune god. And that shock was just so intense, he just collapses, loses consciousness. But when he wakes up, the first thing he sees is his son. And I feel like this moment was very poignant because, oh nga, malayo ang loob sa kanya ng anak niya. Pero his presence still matters because, in a way, the son is a living trace of the love Bossman Law shared with his wife. And after all that searching for gods and ghosts, Bossman Law finally finds someone who is real, alive, and still here. And that is his son. Afterward, the son leaves, and then Bossman Law calls the hospital where his wife had stayed. And when the nurse replied that, no, there's no such patient here, meaning his wife wala na dun sa hospital, and then the nurse just hung up on him, the silence that followed feels like a door closing. It was a brutal finality na tumatak talaga sa isip ni Bossman Law na, yes, his wife is truly gone. Pero from that silence, from that finality, something begins to shift. Bossman Law can finally begin to move forward. Now I would like to hand the stage over to my groupmate, Bossman Jerril. Maraming salamat no, sa napaka-informative na analysis, Bossman Sara, sa storyang ito. So sa parte ko naman, no, para sa akin, nagustuhan ko yung, gaya ng sinabi kanina ni Bossman Sara, na napakatahimik na akda, yung pag-flow and yung paraan ng pagsulat or yung atake ng author dito no is tahimik, ang daming nangyayari, pero hindi mo maririnig yung ingay nito na parang kumakain doon sa storyang pinapakita ng author. Ano rin natin sa akdang ito na may pagka-dramatiko pero hindi halata. Although mabigat yung storya. Kasi kung iisipin natin, gaya ng mga na-mention before ni Sarah, may pagkatungkol ito sa pagtanda, pagkawala, and acceptance, neglection, tapos yung unti-unti nung paglaho ng karakter natin doon sa realidad no, kung nasaan siya dahil nga sa mawala yung asawa niya. Hindi ko naman sinasabi na best character si Bossman, no? Pero mapapansin natin na sa daming nangyayari sa paligid niya, hindi niya nagawang magreklamo. Ayun yung isa kong napapansin, no? As a character doon sa kwentong yon. At nakakabilib siya kasi kung iisipin, no, parang may time na nawalan ng wifi, tapos parang akala mo bubuho na yung mundo. Pero kung si Bossman, never siya nagreklamo sa mga nangyayari sa kanya, especially sa pagkawala ng kanyang asawa, pagpalayo ng loob sa kanya ng anak, yung pagkawala pa ng fortune god na inaalagaan niya. And parang siya yung he's the one that I wanted to become. Parang tahimik nung buhay niya sa pang-araw-araw. Like, doon sa kwento na ibanggit yung mga routine niya na ginagawa. Parang pag-aalaga doon sa fortune god, tapos doon sa pag-aalala niya sa namatay ng asawa. Tapos, nakita din natin yung neglect niya sa sarili niya. Kasi hindi siya naliligo, ganyan. Hindi niya naalagaan yung sarili niya dahil sa pagkawala no, ng kanyang asawa. So, although hindi mo mostly mararamdaman yung mabigat na emotion from Bossman Law, kahit sa pinakamaliit na kilos no, ng kanyang ginagawa. Tulad nung pag-aalaga ni Lo no, sa stall niya, na kahit parang hindi na pinapansin, parang wala na masyadong bumibili, ganun. Although ganito yung mga nangyayari sa kanya. So, hindi nagiging mabigat yung story. Pero kung parang hinahayaan ka ng author na ano mo a-absorb yung kwento na ito sa paraan ng pagbabasa mo, parang ganun. And after naman ng aking character analysis, itutuloy naman ngayon ni Bossman Patrick yung analysis niya ukol sa kwento.
Thank you, Boss Manji. Ayan pa sa isang detalyadong pagsusuri sa ating mga karakter. Ako naman siguro masusungayan ko yung mga simbolismong na ipinakita dun sa akda at saka yung mga aral na mapupulot natin sa kabila ng katahimikang ipinakita o paraan ng pagkikwento doon sa akda. No? Para dun sa simbolismo, tulad nga ng sabi ko kanina na nag-revolve o umikot yung maikling kwento na to doon sa Fortune God at kay Boss Manlo. Isang mahalagang punto ng kwento ay yung kung paano ang pagkawala ng Fortune God ay hindi lamang pagkawala ng isang bagay na material, kundi ng isang simbolikong pagluluksa para sa mga bagay na hindi na mababalikan tulad sa kwento, tulad ng ang dating buhay ng asawa, yung katiyakang dala ng nakasanayang ritual na din sa Fortune God. And sa unang tingin, parang tila napakasimple ng kwento tulad nga ng mga nabanggit ko kanina, parang isang matandang nawalan ng rebulto at ng asawa, ngunit sa mas malalim na pagbasa, parang mas isinasalamin nito ang krisis ng isang tao sa pagtanda, sa pagharap ng pagbabago at sa panibagong pagsilang ng kahulugan sa gitna ng pagkawala. Yan, yung fortune card din, ay bagamat walang dialogo, no, at hindi gumagalaw dahil na-revolt siya, nagsisilbi siyang sentral na simbolo ng buong kwento. Ang kanyang yung ngiti ay misteryoso, ito ba may malasakit, may pagkatago, may pangakong swerte dahil fortune card nga. And sa isang banda, maaaring ito'y pag-asa ng isang imaheng inaasahan nating may kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran. Parang sa kabilang banda, ito rin ay maaaring panlilinlang, isang paanyaya sa ilusyon, sa paniniwala sa swerte kahit alam natin ito hindi laging dumarating. Yan, yung ang estatwa, parang tila sumasagisag siya sa mga panlabas na bagay sa ating pinanghahawakan upang buuin ang ating panloob na kapanatagan. Gaya nung ginamit na o yung paglawan sa Fortune God. And may mga bagay tayong pinipiling paniwalaan, hindi dahil totoo sila. Pinaniwalaan natin dahil sila, kailangan natin ng paniniwala. And para naman sa mga aral, siguro isa sa mga pinaka maano mo dito sa kabila ng katahimikan niya, pili ko isa sa magandang paraan din yung pagiging tahimik na pagkikwento para mas makapagnilay-nilay tayo doon sa mga naisip para tinaaral ng kwento. Tulad nung kunyari, ang buhay ay patuloy kahit sa gitna ng pagkawala. Yan, yung pagkawala ng rebultong Fortune God, maaring nagsisilbing simbolo ng mas malalim na pagkawala sa buhay ni Boss Mando. Yung kanyang asawa, ang ating anyo ng kanyang pamilya, yan. Isa rin yung tunay na swerte ay matatagpuan sa simpleng ugnayan at malasakit. Yung bagaman nawalan siya ng rebulto at ng asawa, natagmaan naman ni Boss Mando ang aliw sa mga taong nakapaligid sa kanya, no, sa lipunan. Tapos hindi lahat din ng tradisyon ay kailangan manatili kung umahad lang siya sa paghilom at pag-unlad o pag-usad. Yung labis kasi na pagkapit ni Boss Malo sa rebulto, parang nagpapakita siya ng takot sa pagbabago o sa pag-usad. Ngunit sa pagkawala nito, napilitan siyang harapin yung kanyang katakutan at unti-unting buksan ang sarili sa bagong yugto ng kanyang buhay. Para sa pagtatapos ng ating talakayan o pagbabahagi ngayong araw, no? Bilang konklusyon, mababasa natin sa maikling kwento ni Yoy na The Smile of Fortune God na ito ay isang paalala na sa kabila ng sakit, pagkawala at pagbabago, may pag-asa pa rin matuklasan ang swerte, kaligayahan at kapayapaan ay hindi laging nasa labas, kundi nasa ating loob at sa ating relasyon sa kapwa. Maraming salamat yan sa ating lahat sa pakikinig. Maraming salamat kay Bossman Sarah at Bossman Patrick, no, sa book review na ito. Salamat sa mga nanonood ngayon sa video natin.